Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang paglalakbay kung saan ang bawat patak ng luha ay magiging mitya ng isang matinding pagbabago. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Sabi nila, ang swerte raw ay dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Ngunit paano kung ang pinakamalaking swerte ng iyong buhay ay siya ring magiging mitya ng pagkadurog ng iyong puso? Sa mundong ito, ang pera ay nakakapagpabago ng tao. Ngunit mas madalas, inilalabas nito ang tunay na kulay ng mga taong akala natin ay kilala na natin hanggang sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Nanginginig ang mga kamay ni luwalhati habang hawak ang isang pirasong papel na tila naging apoy sa kanyang palad. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang lumang kama. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang pag-ikot ng sirang electric fan sa sulok. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga numero sa telebisyon at ang mga numerong nakatatak sa kanyang tiket. Z09, 14, 22, 31, 38, 45, 500 milyong piso. Hindi makapaniwala si Lua. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Canlaon, palagi silang kinakapos. Ang maliit na talyer ni Lau ay nalulubog sa utang at ang sahod ni Lua bilang isang clerk ay sapat lang para sa gatas ni Nasinag at Biyaya. Ngunit ngayon, sa isang iglap, tapos na ang lahat ng paghihirap nila. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palabas at hintayin ang asawa sa tarangkahan para ibalita ang himalang ito. Lau, maliligtas na tayo, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ng kagalakan ay nagsisimulang pumatak. Dali-dali niyang itinago ang tiket sa bulsa ng kanyang duster at lumabas ng silid. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating na ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makababa sa hagdan, narinig niya ang tawanan mula sa silid-aklatan ni Lau. Isang tawa ng babae, matinis, malandi, at pamilyar. Si Sigani, ang sekretarya ni Lau na laging may suot na masyadong maikling palda. Huminto si Lua sa madilim na bahagi ng hallway. Kumunot ang kanyang noo. Bakit nasa bahay nila si Sigani sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Siguraduhin mo lang, Lau, na hindi papalpak ang plano natin. Wika ni Sigani. Narinig ni Lua ang kalansing ng baso. Pagod na akong magtago. Gusto ko, pagkatapos ng divorce, sa akin na ang lahat. Napatigil ang mundo ni Lua. Divorce? Huwag kang mainit, Sigani. Boses yon ni Canlaon. Ang boses na dati ay nagpapatulog kay Lua sa gabi, ngunit ngayon ay tila laso na humahapdi sa kanyang pandinig. Konting tiis na lang, nakahanda na ang mga dokumento. Pipirmahan ni Luwalhati ang mga investment papers na ito bukas. Hindi niya alam, mga loan documents yon na magpapatunay na siya ang kumuha ng lahat ng utang ng kumpanya. At kapag nabaon na siya sa utang, tanong ni Sigani habang humahagik-gik. Kapag nabaon na siya, wala siyang magagawa kundi pumirma sa divorce agreement para lang hindi siya makulong. Lalabas siyang iresponsableng asawa at ina. Makukuha ko ang custody ni Nasinag at Biyaya para lang may leverage ako at pagkatapos, itatapon ko siya sa kalsada na parang basura. Wala siyang makukuha kahit isang duling na sentimo sa akin. Nanigas si Lua sa kanyang kinatatayuan. Ang tiket sa kanyang bulsa ay tila naging isang mabigat na bato. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kabataan, ang lalaking inalagaan niya noong walang-wala pa ito, ay nagpaplano palang sirain ang kanyang buhay. Hindi lang siya basta pinagtaksilan. Balak siyang ibaon ni Canlaon sa hukay na hindi niya hinukay. Mahal mo ba talaga ako, Lau? Malambing na tanong ni Sigani. Narinig ni Lua ang tunog ng halikan. Siyempre, ikaw ang reyna ko. Si Luwalhati? Isang pabigat lang yon. Isang katulong na walang bayad na nagkataong naging asawa ko. Hayaan mo, kapag nakuha ko na ang kontrol sa lahat,
magpapakasal tayo sa ibang bansa. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi pa kailanman naramdaman ni Lua. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa tuwa, ay naging kamao na ngayon. Ang 500 milyong piso sa kanyang bulsa, hindi na lamang ito basta swerte. Ito ay naging sandata. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sarili na sumugod sa loob at saktan ang dalawa. Hindi. Kung susugod siya ngayon, ano ang mapapala niya? Isang eksena? Isang sampal? Hindi sapat iyon. Kung gusto siyang sirain ni Kanlaon, sisiguraduhin niyang bago siya bumagsak, ay naging abo na ang mundong kinatatayuan ng asawa. Dahan-dahan siyang umatras, tila isang anino na bumalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay puno ng pagtitimpi. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang kinuha ang isang lumang kahon ng alahas mula sa ilalim ng cabinet. Isang lumang baul na pagmamay-ari pa ng kanyang yumaong ina. Doon, sa ilalim ng mga lumang litrato at rosaryo, isiningit niya ang winning ticket. Luwalhati. Bulong niya sa harap ng salamin. Ang kanyang refleksyon ay tila hindi na niya kilala. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagsuyo, ngayon ay tila 2 uling na nagbabaga sa dilim. Hindi ka na magiging biktima. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magsusulat ng tadhana nila. Narinig niya ang yabag ni Kanlaon sa hagdan. Papunta na ito sa kanilang silid. Mabilis na nagpalit ng anyo si Lua. Humiga siya sa kama at nagkunwaring natutulog, ngunit ang kanyang pandama ay talas na tila sa isang mandaragit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Kanlaon. Amoy alak at amoy pabango ng ibang babae. Lumapit ito sa kanya at humalik sa kanyang noo. Isang halik na nagparamdam kay Lua ng matinding pandidiri, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Lua, gising ka ba? Mahinang tawag ni Lau. Dahan-dahang imulat ni Lua ang kanyang mga mata, nagkukunwaring bagong gising. Oh, Lau, nandyan ka na pala? Gabi na ah. Ngumiti si Kanlaon. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagpapanggap. Ang ngiti ng isang ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Oo, pasensya na. Maraming trabaho sa talyer. Pero may magandang balita ako. Mahal. May nahanap akong investor para sa atin. Bukas, may mga pipirmahan tayong papeles. Ito na ang simula ng pag-asenso natin. Tiningnan siya ni Lua ng diretso sa mga mata. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang katotohanan. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang matamis at mapagkunwaring sagot. Talaga, Lau? Sige, kahit ano para sa ikabubuti ng pamilya natin. Pipirma, ako. Lumiwanag ang mukha ni Kanlaon. Hindi alam na ang kanyang irresponsableng asawa ay may hawak ng baraha na wawasak sa lahat ng kanyang pangarap. Salamat, Lua. Alam ko namang maaasahan kita. Sabi ni Lau sabay haplos sa kanyang buhok. Tumalikod si Lua para hindi makita ni Lau ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Oo, Kanlaon. Maaasahan mo ako. Maaasahan mong bawat sentimo ng 500 milyon na ito ay gagamitin ko para makita kang gumagapang sa putik. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, isinilang ang isang bagong luwalhati. Isang babaeng handang maghintay, handang magtiis, at higit sa lahat, handang maghiganti. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina, kinabukasan, ay tila mas masakit sa mata kaysa sa dati. Para kay luwalhati, ang bawat ingay sa loob ng bahay, ang kalansing ng sandok, ang tawa ng mga batang sinasinag at biyaya, at ang mabibigat na hakbang ni Kanlaon sa itaas ay tila mga paalala ng isang buhay na gumuhuho na sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit kailangang magpanggap. Naghanda siya ng espesyal na hapunan. Inihanda niya ang paboritong adobong manok ni Kanlaon, ang ulam na dati ay niluluto niya
tuwing may ipinagdiriwang silang mag-asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat sangkap na inihahalo niya ay tila may kasamang pait. Habang tinitingnan niya ang kumukulong sarsa, naisip niya ang tiket na nakatago sa baul ng kanyang ina. 500 milyong piso. Isang halagang sapat para baguhin ang lahat, ngunit sapat din para maging mitya ng kanyang kamatayan kung hindi siya magiging matalino. Narinig niya ang pagpasok ni Kanlaon sa kusina. Suot nito ang kanyang mamahaling polo, ang polong binili ni Lua para sa kanya noong anibersaryo nila, gamit ang perang pinag-ipunan niya ng 6 na buwan. Ang bango naman yan, mahal, sabi ni Lau, sabay yakap sa likuran ni Lua. Dati-rati, ang yakap na ito ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngayon, tila ba may isang malamig na ahas na pumupulupot sa kanyang katawan. Pinigilan ni Lua ang kanyang panginginig. Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti pagharap sa asawa. Para sa iyo ito, Lau. Sabi mo kasi kagabi, may maganda tayong balita. Di ba? Wika ni Lua sa malambing na tono, isang tonong kailangan niyang pag-aralan ng husto. Oo naman, ang galing mo talagang asawa, sagot ni Lau habang kumukuha ng kanin. Nakausap ko na ang investor. Isang malaking pagkakataon ito para lumaki ang talyer at makabayad tayo sa mga utang natin. Isipin mo, Lua, hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo maghihirap? O hindi ka na maghihirap kasama ang kabit mo? Tanong ni Lua sa kanyang isip. Nang nakaupo na sila para kumain, inilabas ni Kanlaon ang isang itim na folder. Inilapag niya ito sa tabi ng plato ni Lua sa gitna ng usok ng mainit na ulam. Ito na ang mga papeles, mahal. Kailangan lang ng pirma mo bilang co-owner ng ating mga ari-arian. Simple lang ito. Isang formality para mapabilis ang pagpasok ng pondo. Paliwanag ni Lau. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin mula sa folder patungo sa reaksyon ni Lua. Dahan-dahang binuksan ni Lua ang folder. Binasa niya ang bawat salita. Kahit na ang totoo, ay alam na niya ang nilalaman nito mula sa narinig niya kagabi. Ang mga salitang investment at partnership ay malalaki, ngunit sa maliliit na letra sa ibaba, nakatago ang katotohanan. Ito ay mga loan guarantees. Kapag pumirma siya, inaamin niyang siya ang may pananagutan sa 50 milyong pisong utang ng kumpanya ni Kanlaon na malapit ng malugi. Parang ang dami namang terms nito, Lau. Inosenteng sabi ni Lua habang tinitingnan ang isang pahina. Ano itong personal liability? Saglit na nabulunan si Kanlaon. Mabilis siyang uminom ng tubig bago sumagot. Iyan? Wala yan, mahal. Legal jargon lang yan, ibig sabihin lang yan. Seryoso tayo sa partnership. Huwag mo nang intindihin ang mga teknikal na bagay. Ako na ang bahala doon. Tiwala ka lang sa akin. 'Di ba? Tumingin si Lua kay Kanlaon. Nakita niya ang pawis sa noo ng asawa kahit na malakas ang aircon sa silid. Nakita niya ang panliligalig sa mga mata nito. Ang takot na baka hindi siya pumirma. Ang takot na baka mabigo ang plano nila ni Sigani. Siyempre, Lau, sabi mo nga, ikaw ang nakakaalam sa negosyo, sabi ni Lua, sabay dampi ng tissue sa kanyang labi. Pero sino nga pala itong investor? Gusto ko sanang malaman kung kanino natin ipagkakatiwala ang kinabukasan ni Sinag. Isang kumpanya sa Maynila. Malaking korporasyon. Mabilis na sagot ni Lau. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang mga tao doon. Bukas na bukas, kapag nakuha ko ang mga pirmadong dokumento, ililipat na nila ang pondo. Inabot ni Lau ang isang ballpen kay Lua. Ang kanyang kamay ay tila sabik na sabik. Pirma na, mahal, para sa mga bata. Ginamit ni Kanlaon ang kanyang mga anak bilang pain. Iyon ang pinakamasakit para kay Lua. Ang taong ito, na dapat ay nagpoprotekta sa kanila, ay handang itaya ang kaligtasan ng sariling mga anak para lang sa pansariling luho at para sa isang babaeng gaya ni Sigani. Kinuha ni Lua ang ballpen, tinitigan niya ang linya
kung saan dapat nakalagay ang kanyang pangalan. Sa puntong yon, naramdaman niya ang matinding pagnanais na itarak ang ballpen sa kamay ni Kanlaon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. "Sige, pipirma ako," sabi niya. Pinanood ni Kanlaon ang bawat galaw ng kamay ni Lua habang isinusulat nito ang kanyang pirma. 1 pahina, 2, 3. Sa bawat pirma, tila ba lalong lumalapad ang nangiti ni Kanlaon. Isang nangiting mapanira. Isang nangiting akala mo ay nanalo na siya. "Ayan, tapos na," wika ni Lua matapos ibalik ang folder. "Salamat, Lua. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong nito," sabi ni Lau, na tila gustong tumalon sa tuwa. Agad niyang kinuha ang folder at niyakap ito na para bang ito na ang ginto na magliligtas sa kanya. Pero Lau, pagpapatuloy ni Lua na ikinatigil ng asawa sa pagtayo. "Bakit mahal?" Ngumiti si Lua, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting may dalang babala na hindi napansin ni Kanlaon. "Dahil kasosyo na ako sa investment na ito, gusto ko sanang pumunta sa opisina mo bukas. Gusto kong makita ang mga papeles ng kumpanya at ma-meet din si Sigani. Para naman formal kaming makapag-usap tungkol sa mga bagong plano. Mas mabuti na ang alam ko rin ang nangyayari, di ba? Para naman hindi ako maging pabigat lang sa'yo." Nalaglag ang balikat ni Kanlaon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Bukas? Masyadong busy bukas, Lua. Alam mo na, maraming inaayos para sa bagong investor. Baka sa susunod na linggo na lang." "Bakit, Lau? May itinatago ka ba sa'kin?" tanong ni Lua, habang nananatiling mahinahon ang boses, ngunit may talim na hindi maitatago. "Akala ko ba partnership ito? At di ba sabi mo, maasahan mo ako? Gusto ko lang tumulong." Hindi nakapagsalita si Kanlaon. Napalunok siya ng paulit-ulit. Ang plano nilang mag-asawa ni Sighani ay ang itago ang lahat kay Lua hanggang sa mahuli na ang lahat. Ang pagpunta ni Lua sa opisina ay isang malaking banta. "Hindi naman sa ganoon, mahal. Sige, kung gusto mo talaga." Pilit na pagsang-ayon na papananilaw, bagamat halata ang panginginig ng kanyang boses. "Sige, magkita tayo doon ng 10:00. "Mabuti naman," sagot ni Lua. Tumayo si Lua at nagsimulang magligpit ng mga pinagkainan. Habang nakatalikod siya kay Kanlaon, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Alam niyang pagkatapos ng hapunang ito, agad na tatawag si Kanlaon kay Sighani para magpanik. At iyon mismo ang gusto niya. Gusto niyang makita silang magkagulo. Gusto niyang maramdaman nila ang unti-unting paghigpit ng bitag na siya mismo ang naglatag. Dahil ang totoo, ang pirmang inilagay ni Lua sa mga dokumento ay may kaunting pagkakaiba sa kanyang tunay na legal na pirma. Isang detalyeng hindi napansin ng nagmamadaling si Kanlaon, ngunit magiging susi para mapawalang bisa ang lahat ng utang na ito sa tamang panahon. Pumunta si Lua sa bintana at tumingin sa labas, sa madilim na kalsada ng lupang ginto. "Humanda ka, Kanlaon. Ang hapunang ito ay simula pa lamang ng iyong pagbagsak." Ang gabi ay tila isang itim na telang bumabalot sa buong Vigan Agos, ngunit para kay Luwalhati, ang dilim ay hindi na simbolo ng takot. Ito na ang kanyang proteksyon. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na trench coat, malaking salamin sa mata, at isang bandana na tumatakip sa kanyang buhok. Mukha siyang isang ordinaryong babaeng naglalakad sa ilalim ng ulan. Ngunit sa loob ng kanyang bag, ay dala niya ang ebidensya ng kanyang bagong kapangyarihan. Naglalakad siya patungo sa Kalinaw Cafe, isang tagong silidaklatan at kapehan sa dulo ng isang makitid na eskinita. Ito ang lugar na pinagkasunduan nila ng lalaking nasa kabilang linya ng telepono kanina. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang libro at sariwang kape ang sumalubong sa kanya. Sa pinakasulok, sa ilalim ng isang madilim na lampara, nakaupo ang isang lalaking may tindig na tila isang pader na hindi matitibag. Iyon si Banyuhay Agusan, ang CEO ng Agusan Holdings, ang mortal na kaaway ni Kanlaon
sa mundo ng negosyo. Dahan-dahang lumapit si Lua at naupo sa harap nito. Hindi agad nagsalita si Banyuhay. Tiningnan muna nito si Lua mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila binabasa ang bawat hibla ng pagkatao ng babaeng nasa harap niya. Hindi ko inaasahan na ang asawa ni Kanlaon Marindu ay hihiling ng isang sikretong pagpupulong sa akin sa ganitong oras. Basag ni Banyuhay sa katahimikan. Malalim ang kanyang boses, may awtoridad na nakakapanghina ng tuhod para sa isang ordinaryong tao. Anong kailangan mo, Ginang Marindu? Huwag mo akong tawaging Ginang Marindu. Malamig na sagot ni Lua. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ng diretso ang lalaki. Dahil ang apelidong yan ay isang sumpa na malapit ko nang itapon. Tawagin mo akong Lua. Bahagyang itinaas ni Banyuhay ang kanyang kilay. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Lua. Isang apoy na hindi niya inaasahang makikita sa isang babaeng balita ay sunod-sunuran lang sa kanyang asawa. Diretsuhin mo na ako, Lua. Bakit mo ako gustong makita? Inilabas ni Lua ang isang envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Sa loob nito ay ang mga kopya ng utang ni Kanlaon na nakalap niya, pati na rin ang patunay ng isang bank account na may balanseng hindi aakalain ng sinuman. Alam ko ang kalagayan ng kumpanya ni Kanlaon, simula ni Lua. Alam kong balak mo siyang pabagsakin sa susunod na bidding para sa vegan pork project. Pero alam ko rin na nahihirapan kang pasukin ang mga creditors niya dahil tapat sila sa pamilya niya. Uminom ng kape si Banyuhay, hindi tinatanggal ang tingin kay Lua. Ipagpatuloy mo. Mayroon akong 200 milyong piso na nakahanda, diretsong sabi ni Lua. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Gusto kong gamitin ang perang yan para bilhin ang lahat ng bad debts ng kumpanya ni Kanlaon. Pero hindi sa ilalim ng pangalan ko. Gagamit tayo ng isang shell company. Isang kumpanyang ikaw ang magpapatakbo sa anino. Ngunit ako ang tunay na may-ari. Napatigil si Banyuhay. Ibinaba niya ang kanyang tasa. 200 milyon? Saan kukuha ang isang katulad mo ng ganoong kalaking pera? Sigurado ka bang hindi ito pera ni Kanlaon na ninakaw mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lua. Ang pera ni Kanlaon ay puro utang at kasinungalingan. Ang perang ito ay akin. Galing ito sa isang swerteng hindi niya kailanman mararanasan. Ang kailangan ko lang ay ang iyong expertise at ang iyong pangalan para maisagawa ang operasyong ito nang hindi niya nalalaman. Tumayo si Banyuhay at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang ulan sa labas. Nag-isip siya ng malalim. Ang alok ni Lua ay isang masterstroke. Kung kontrolado nila ang mga utang ni Kanlaon, hawak nila ang leeg nito. Maaari nilang ipasara ang kumpanya nito sa isang iglap lang. Bakit mo ito ginagawa, Lua? Tanong ni Banyuhay habang nakatalikod. Asawa mo siya. Ama siya ng iyong mga anak. Siya ang unang sumira sa amin. Sagot ni Lua. Ang boses niya ay tila yelo sa lamig. Kagabi lang, narinig ko siyang kasama ang kanyang kabit. Pinaplano kung paano ako ibabaon sa utang at kukunin ang mga anak ko para lang itapon ako sa kalsada. Hindi na siya ang lalaking pinakasalan ko. Siya ay isang halimaw na kailangang turuan ng leksyon. Humarap si Banyuhay. Nakita niya ang sakit sa likod ng galit ni Lua, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Bilang isang lalaking dumanas din ng matitinding pagsubok sa buhay bago naging CEO, naramdaman niya ang koneksyon sa babaeng ito. Kapag ginawa natin ito, walang balikan, Lua, babala ni Banyuhay. Wawasakin natin siya. Mawawalan siya ng dangal, ng pera, at ng kapangyarihan. Handa ka na bang makita siyang gumagapang? Iyan ang tanging dahilan kung bakit ako narito. Tugon ni Lua. Lumapit si Banyuhay sa mesa at kinuha ang envelope. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Ihanda mo ang pondo. Gagamitin natin ang Luwalhati Investment Group bilang shell company. Pero may isang tanong pa ako. Tumingin si Lua sa kanya, naghihintay.
Maraming ibang tao ang pwedeng tumulong sa'yo. Bakit ako? Bakit ka nagtitiwala sa akin na hindi ko tatakbuhan ang pera mo o gagamitin ito laban sa'yo? Tumayo si Lua. Inayos ang kanyang trench coat at isinuot muli ang kanyang bandana. Tinitigan niya si Banyuhay nang may kakaibang lalim ng pag-unawa. Dahil alam kong pareho tayo ng nararamdaman sa kanya. Sabi ni Lua, at higit sa lahat, dahil ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Banyuhay, ang unang pagkakataong ngumiti siya sa buong gabi. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Isang alyansa na nabuo sa dilim, ngunit nakatadhana na magdala ng isang nakakasilaw na liwanag ng hustisya. Paglabas ni Lua sa kafe, ang ulan ay tila naging isang musika sa kanyang pandinig. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, isa na siyang mangangaso. At ang kanyang biktima ay kasalukuyang natutulog sa kanilang bahay. Kampanteng nag-aakalang nalinlang na niya ang kanyang asawa. Magpakasaya ka muna, Kanlaon. Bulong ni Lua sa hangin habang sumasakay sa isang taxi. Dahil ang bawat segundo ng iyong kaligayahan ay binabayaran na ng iyong nalalapit na pagbagsak. Sa pananaw ni Kanlaon, ang mundo ay muli nang umiikot para sa kanyang kapakanan. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair, sa loob ng kanyang opisina, hinihimas niya ang balat ng itim na folder na naglalaman ng mga pirmadong dokumento ni Luwalhati. Para sa kanya, ang bawat pirma ni Lua ay tila mga pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Isang kabaong na siya mismo ang nagdisenyo. Napakadali mo talagang mauto, Lua, bulong ni Kanlaon sa sarili habang may mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi. Sa tingin niya, si Luwalhati ay nananatiling ang inosente at simpleng babaeng pinakasalan niya, 10 taon na ang nakakaraan. Isang babaeng sapat na, ang isang matamis na salita at isang huwad na pangako para sumunod sa lahat ng gusto niya. Hindi niya alam na ang bawat pirma ni Lua ay sadyang binago. Ang tanging alam ni Kanlaon ay malapit na siyang makawala sa mga utang ng kumpanya at mailipat ang lahat ng pasanin sa balikat ng kanyang asawa. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Sigani. Suot nito ang isang pulang damit na hapit sa katawan habang may dalang 2 baso ng mamahaling wine. Mukhang napakaganda ng gising ng aking hari, malanding sabi ni Sigani habang inilalapag ang baso sa mesa. Umupo siya sa kandungan ni Kanlaon at ipinupot ang kanyang mga braso sa leeg nito. Paanong hindi gaganda ang gising ko? Hawak ko na ang tiket natin patungo sa kalayaan. Sagot ni Kanlaon, sabay haplos sa hita ng dalaga. Kakausapin ko na ang abogado natin para ihanda ang divorce papers. Kapag pumasok na ang investment kuno mula sa mga pinirmahan ni Lua, idedeklara kong insolvent ang kumpanya. Siya ang hahabulin ng mga creditors. At tayo? Tayo ay malayang mamumuhay gamit ang mga natira nating pondo sa ibang account. Humagik-gik si Sigani. Masyado ka talagang matalino, Lao. Pero paano kung maghinala siya? Sabi mo kagabi, gusto niyang pumunta rito sa opisina? Nagpakawala ng isang malakas na tawa si Kanlaon. Huwag kang mag-alala. Ang babaeng yon, wala siyang alam sa negosyo. Pagdating niya rito, ipakita mo lang sa kanya ang mga pekeng ledger na ginawa natin. Madali siyang malingat. At kung magtanong man siya, gagamit lang ako ng kaunting drama at tiyak na maniniwala na naman yon. Dahil sa sobrang kumpiyansa, naisipan ni Kanlaon na gawin ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Alam niyang umalis si Luwalhati kasama ang mga bata para bumisita sa kanyang mga magulang sa kabilang bayan, o iyon ang paalam ni Lua sa kanya. Sigani, ayaw mo bang makita ang palasyo na malapit mo nang ariin? Tanong ni Kanlaon na may halong pilyong tingin. Ang bahay niyo? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Sigani. Hindi ba mapanganib? Paano kung bumalik siya? Wala siya roon hanggang bukas. Kasama niya ang mga bata at si Naigin.
Tayo lang ang magiging tao roon, sagot ni Kanlaon. Gusto kong maramdaman mo kung paano maging reyna ng tahanang iyon bago pa man natin siya tuluyang sipain palabas. Makalipas ang isang oras, ang sasakyan ni Kanlaon ay pumasok sa garahe ng kanilang tahanan sa Lupang Ginto. Kampante siyang bumaba at pinagbuksan ng pinto si Sighani. Pumasok sila sa loob ng bahay nang parang sila ang nagmamay-ari nito. Walang pakundangan na humiga si Sighani sa sofa sa sala, ang sofa na pinag-ipunan ni Lua ng ilang taon. Medyo makaluma ang panlasa ng asawa mo, Lau. Kailangan nating palitan ang lahat ng gamit dito kapag wala na siya. Kahit ano ang gusto mo, mahal, sagot ni Kanlaon habang nagsasali ng inumin sa kusina. Hindi nila alam, sa madilim na bahagi ng hallway patungo sa kusina, may isang pares ng mga mata ang nakamasid, si Naijin. Hindi siya sumama kay Luwalhati dahil sinabihan siya nito na manatili para bantayan ang mga halaman. Ngunit ang totoo, may hinala na si Lua na gagawin ito ni Kanlaon. Nanginginig ang mga kamay ni Naijin sa sobrang galit at pandidiri. Nakita niya kung paano haplusin ni Kanlaon si Sighani sa harap ng mga litrato ng kanilang pamilya. Nakita niya kung paano inumin ni Sighani ang juice mula sa baso na madalas gamitin ni Lua. Ang kataksilan ay hindi na lamang nakatago sa opisina. Dinala na nila ang dumi sa loob ng sagradong tahanan ng pamilya, Marikit. Dahan-dahang kinuha ni Naijin ang kanyang luma, ngunit gumagana pang cellphone. Pumasok siya sa loob ng laundry room at mabilis na tinawagan si Luwalhati. Hello, Naijin. Bakit po? Mahinahon ang boses ni Lua sa kabilang linya. Tila ba inaasahan na niya ang tawag na ito? Ma'am Lua? Ma'am, patawarin niyo po ako sa sasabihin ko. Pabulong na sabi ni Naijin. Ang boses niya ay basag sa emosyon. Nandito po si Sir Kanlaon. May dala siyang babae, iyong sekretarya niya. Ma'am, nasa sala po sila. Napakasakit pong tingnan. Nilalapastangan nila ang bahay niyo. Naging tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Inasahan ni Naijin na iiyak si Lua. Nahihingi ito ng tulong o kaya ay sasabihing uuwi siya agad para mambulyaw. Ngunit ang narinig niya ay isang boses na kasing lamig ng yelo. Naijin, makinig ho kayo sa akin ng mabuti, sabi ni Lua. Walang bahid ng gulat sa kanyang tono. Huwag kayong lalabas. Huwag niyo silang haharapin. Gusto kong kunin niyo ang cellphone niyo at i-video niyo ang lahat. Ang bawat haplos, ang bawat tawa, at ang bawat panlalait na gagawin nila sa akin o sa bahay na yan. Siguraduhin niyong malinaw ang kanilang mga mukha. Ma'am, pero gawin niyo ho ito para sa akin, Naijin, at para na rin sa mga bata. Pagpapatuloy ni Lua, kailangan natin ng bala. Hayaan niyo silang magpakasaya sa aking sofa, sa aking kusina. Dahil iyan na ang huling pagkakataon na makakatapak ang babaeng iyan sa lupang pag-aari ko. Oo po, Ma'am Lua. Gagawin ko po. Ibinaba ni Naijin ang telepono at huminga ng malalim. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, itinaas niya ang cellphone at sinimulang i-record ang eksena sa sala sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ng laundry room. Sa video, makikita si Sighani na tinitingnan ng isang family portrait ni Lua at Kanlaon. Masyadong plastic ang nangiti ni Lua rito, Lao. Mukhang hindi mo naman siya talaga mahal. Tumawa si Kanlaon at kinuha ang frame. Hayaan mo na. Isang pirma na lang at magiging alaala na lang ang mukhang ito. Itatapon ko na ang frame na ito sa basurahan kasama ng buhay niya. Ang bawat salita ay naitatala. Ang bawat insulto ay nagiging ebidensya. Habang nangyayari ito, si Luwalhati ay nakaupo sa loob ng isang mamahaling hotel room sa kabilang panig ng lungsod. Kaharap si Banyuhay Agusan. Pinanood ni Lua ang ulan sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. May problema ba, Lua? Tanong ni Banyuhay nang mapansin ang saglit na katahimikan ng babae matapos ang tawag.
Wala, sagot ni Lua, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang phone. Pinapatibay lang ng tadhana ang desisyon ko. Ituloy natin ang paglipat ng pondo, Banyuhay. Gusto ko, sa pagtatapos ng linggong ito, ang bawat utang na akala ni Kanlaon ay ibinaon niya sa akin, ay maging kadena na hihila sa kanya pababa sa impyerno. Ang anino ng kataksilan ni Kanlaon ay naging malinaw na ebidensya na gagamitin ni Lua para sa kanyang ganap na paglaya. Hindi niya alam na habang iniisip niyang tinatapos na niya si Lua, siya pala ang unting tinatapos ng babaeng minsan niyang minaliit. Sa loob ng isang eksklusibong suite sa isang 5 bituin na hotel sa sentro ng lungsod, nakatayo si Luwalhati sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero. Wala na ang kupas na duster, ang magulong buhok na laging nakapusod, at ang mga matang laging bakas, ang pagod mula sa gawaing bahay. Ngayon, ang kanyang buhok ay maingat na ginupit sa isang slick bob na nagpatingkad sa kanyang panga. Nakasuot siya ng isang ivory power suit na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Isang maliit na bahagi lamang ng kanyang 500 milyong pisong premyo. Hindi lang anyo ang kailangang magbago. Lua, boses yon ni Banyuhay Agusan na nakaupo sa isang armchair sa likuran niya. May hawak na mga financial report. Ang kapangyarihan ay hindi lang nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa kung paano mo ito gagamitin para kontrolin ang bawat galaw ng iyong kalaban. Humarap si Lua sa kanya. Sa nakalipas na mga araw, hindi lang makeover ang pinagdaanan niya. Sa tulong ni Banyuhay, kumuha siya ng mga pribadong tutor para sa mabilisang kurso sa corporate management at finance. Tuwing gabi, kapag akala ni Kanlaon ay tulog na siya o kaya ay umiiyak sa banyo, nag-aaral si Lua. Binabasa niya ang bawat butas sa batas ng pananalapi. Handa na ang lahat, Banyuhay, sabi ni Lua. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ang video na ipinadala ni Naigin, iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko. Hindi lang siya mandaraya sa negosyo, nilapastangan niya rin ang aming tahanan. Oras na para maramdaman niya ang lupit ng tadhanang siya mismo ang humiling. Samantala, sa opisina ng Marindo Enterprises, tila isang bagyo ang dumaan. Ang mga empleyado ay nagbubulungan habang ang mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation at mga auditor mula sa Bureau of Internal Revenue ay pumasok ng walang pasabi. Anong ibig sabihin nito? Wala kayong karapatang pumasok dito. Sigaw ni Kanlaon habang lumalabas ng kanyang silid, namumula ang muka sa galit. Sa likuran niya ay si Sighani na halatang kinakabahan at pilit na itinatago ang ilang mga dokumento sa kanyang bag. Sir, meron kaming court order para sa isang surprise audit at investigasyon tungkol sa mga reklamo ng tax evasion at fraudulent investment schemes, pahayag ng pinuno ng mga auditor. At meron ding kumpanyang nagngangalang Luwalhati Investment Group na bumili sa lahat ng inyong outstanding loans mula sa 3 bangko. Sila na ang inyong pangunahing creditor ngayon at hiniling nila ang agarang pagsusuri sa inyong liquidity. Ano? Luwalhati Investment Group? Napaatras si Kanlaon. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya kay Sighani. Sino yon? Paanong nakuha nila ang mga utang ko? Hindi ko alam, Lau. Wala sa listahan natin ang pangalang iyan. Nanginginig na sagot ni Sighani. Agad na pumasok si Kanlaon sa kanyang opisina at hinalughog ang mga papeles. Ang loan na akala niya ay galing sa isang friendly investor na magliligtas sa kanya ay naging isang bitag. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Lua o ang mga pekeng pirma na ginawa nito ay naging daan para ang lahat ng utang ng kumpanya ay mapunta sa ilalim ng iisang payong. At ang payong na yon ay kontrolado ng isang taong hindi niya kilala. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sobre ang iniabot ng isang courier sa kanyang secretary.
Nang makita ito ni Kanlaon, dali-dali niya itong binuksan. Sa loob ay isang demand letter. Marindo Enterprises is hereby notified of the immediate recall of all outstanding loans totaling 75 million pesos, effective immediately. Failure to settle within 48 hours will result in the total foreclosure of all assets and properties used as collateral, including the residential property in Lupanginto. Napaupo si Kanlaon sa kanyang silya. Tila ba naubusan ng hangin ang bahay nila? Ang tanging bagay na akala niya ay ligtas pa. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Himutok niya. Sino itong Mrs. L na nakapirma rito bilang kinatawan ng Luwalhati Investment Group? Habang nangyayari ito, pinapanood ni Lua ang live feed mula sa isang maliit na kamera na itinanim ni Nigel sa opisina ni Kanlaon noong nakaraang araw. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis, ang bawat takot sa mga mata ng kanyang asawa. Hinawakan ni Lua ang kanyang baso ng wine at itinaas ito sa harap ng screen. Cheers, Kanlaon! Iyan ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Ano ang susunod mong hakbang? Tanong ni Banyuhay habang nakatayo sa tabi niya, tila humahanga sa katatagan ng babaeng ito. Hahayaan ko siyang magmakaawa, sagot ni Lua. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong gahaman kapag ang sarili na niyang leeg ang nasa bitayan. At si Sigani, sisiguraduhin kong malalaman niya kung gaano kabilis tumalikod ang isang lalaking gaya ni Kanlaon kapag wala na siyang maibibigay. Tumayo si Lua at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang panlabas. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay naging isang matalas na kumpas na nagtuturo sa kanya patungo sa ganap na hustisya. Sa bawat segundong lumilipas, ang 500 milyong piso ay hindi na lang pera para sa kanya. Ito ay naging pambura ng bawat sakit at pambayad sa bawat sakripisyong binaliwala ng asawa. Naigin, tawag ni Lua sa telepono. Opo, Ma'am Lua. Ihanda niyo na ang mga bata. Bukas, lilipat na tayo ng bahay. Ngunit bago yon, may kailangan muna tayong gawin sa huling gabi natin sa Lupanginto. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lua. Alam niyang uuwi si Kanlaon ngayong gabi na tila isang asong bahag ang buntot. Umaasang magagamit niya muli si Lua para iligtas siya sa hukay na siya rin ang humukay. Nanatiling nakatayo si Luwalhati sa gitna ng sala. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang reynang nagmamasid sa kanyang gumuhong kaharian. Ang ivory power suit na suot niya ay nagbibigay ng isang nakakasilaw na liwanag sa ilalim ng chandelier, kabaligtaran ng madilim at magusot na anyo ni Kanlaon. Lua, anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Kanlaon. Ang kanyang tingin ay pabalik-balik kay Lua at kay Banyuhay Agusan na nakasandal sa hamban ng pinto. Ang mga bisig ay nakakrus at may mapang-uyam na ngiti. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? At anong kumpanya mo? Nagpapatawa ka ba? Huminga ng malalim si Lua. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang patak ng asidong tumatama sa balat ni Kanlaon. Hindi ako nagbibiro, Kanlaon. Ang Luwalhati Investment Group ay akin. At gaya ng narinig mo, binili ko ang bawat piraso ng utang mo. Bawat pako sa bahay na ito, bawat gamit sa talyer mo. Sa akin na nakapangalan. Paanong mangyayari iyon? Wala kang pera. Isang hamak na clerk ka lang. Sigaw ni Kanlaon, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at kahihiyan. Mali ka, Lau. Sabat ni Banyuhay, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng awtoridad. Masyado mong ninaliit ang asawa mo. Habang abala ka sa pakikipaglandian sa sekretarya mo at paglulustay ng pera sa kung ano-anong sugal, si Lua ay naghahanda para sa araw na ito. At ngayon, ako ang kinuha niyang consultant para siguraduhing wala kang matitira kahit isang sentimo. Lalong nagwala si Kanlaon. Akmang susugurin niya si Banyuhay
nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sigani. Halatang galing ito sa iyak, ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha at may hawak siyang isang maliit na puting envelope. "Lau!" Sigaw ni Sigani, tila hindi napansin ang tensyon sa silid. "Lau, kailangan nating mag-usap. Ayaw akong tanggapin sa ospital dahil block na ang credit card mo. Paano na ang check-up ko?" Napatigil si Sigani nang makita si Lua. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang bagong anyo ng asawa ni Kanlaon. "Lualati, ikaw ba yan?" "Oo, Sigani, ang babaeng tinawag mong pabigat at katulong na walang bayad." Malamig na sagot ni Lua. Biglang nagbago ang anyo ni Sigani. Mula sa pagkagulat, bumalik ang kanyang pagiging manipulative. Lumapit siya kay Kanlaon at kumapit sa braso nito habang inilalabas ang isang ultrasound result mula sa envelope. "Lau, hindi mo ako pwedeng pabayaan," sabi ni Sigani sa boses na puno ng drama. "Sapat na para marinig ng lahat. Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng sariling anak. Kailangan mo nang tapusin ang lahat ng ito. Kailangan nating magpakasal para sa bata." Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tumingin si Kanlaon sa ultrasound result. Pagkatapos ay kay Lua. Nakita ni Lua ang isang mabilis na kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang asawa. Isang pag-asang magagamit niya ang sitwasyong ito para baliktarin ang laban. "Narinig mo yon, Lua?" Wika ni Kanlaon, pilit na ibinabalik ang kanyang kapalaran. "Magkakaanak na kami. Kung may kaunti ka pang bait sa katawan, pirmahan mo na ang divorce papers na ibinigay ko sa iyo noon. Huwag mo nang pahirapan ang inosenteng bata. Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na rito." Sa puntong yon, lumapit si Kanlaon kay Lua. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "At tungkol sa mga utang na sinasabi mo, baka nakakalimutan mo na may mga pinirmahan kang dokumento sa akin. Ang mga dokumentong yon ang magpapatunay na ikaw ang may pananagutan sa lahat ng nakuha kong loans. Kung idedemanda mo ako, idadamay kita sa kulungan." Huminga ng malalim si Lua. Tiningnan niya si Sigani na tila nagwagi na at si Kanlaon na pilit na kumakapit sa kanyang huling alas. Hindi alam ni Kanlaon na ang bawat galaw niya ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. "Gusto mo ng divorce, Kanlaon?" tanong ni Lua. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin bago ang bagyo. "Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo." Kinuha ni Lua ang divorce papers mula sa kanyang bag, ang parehong papeles na pilit na ipinapapirma sa kanya ni Kanlaon. Inilapag niya ito sa mesa. "Lua, anong ginagawa mo?" Bulong ni Banyuhay na bahagyang nagulat sa biglang desisyon ng babae. Hindi sumagot si Lua. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na idinaan ang tinta sa papel. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, tila ba may isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang tuluyang namamatay at nalilibing. "Ayan," sabi ni Lua matapos ibigay ang papel kay Kanlaon. "Pirmahan mo na rin. Maging malaya ka na sa akin. At maging malaya na rin ako sa iyo." Mabilis na pinirmahan ni Kanlaon ang papel. Tila ba natatakot na magbago ang isip ni Lua. "Ngayon, wala ka ng habol sa akin. Malaya na kami ni Sigani at ng anak ko." Ngunit bago pa man makapagdiwang ang dalawa, kumuha si Lua ng isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ay isang notaryadong kopya ng kanyang tunay na signature specimen mula sa bangko at sa kanyang pasaporte. "Kanlaon, bago ako umalis, may gusto lang akong ipaalala sa iyo," sabi ni Lua habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. "Ang mga dokumentong pinirmahan ko sa hapagkainan natin noong nakaraang linggo. Ang mga investment papers na akala mo ay magpapakulong sa akin. Hindi ang tunay kong pirma ang nakalagay doon. Sinadya kong baguhin ang bawat stroke para maging invalid ang mga ito sa korte." Nalaglag ang balikat ni Kanlaon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Ano? Ibig sabihin, ang 75 milyong pisong utang na akala mo ay sa akin nakapangalan? Sa'yo pa rin yon, Kanlaon.
Sa'yo lang, pagpapatuloy ni Lua. At dahil pirmado na natin ang divorce agreement kung saan nakasaad na wala kang makukuhang anuman sa aking personal assets. Wala kang mahihita sa 500 milyong pisong premyong na panalunan ko sa loto. Loto? 500 milyon? Tila hihimatayin si Sigani sa narinig. Napakapit siya sa sofa. Ang ultrasound result ay nalaglag sa sahig. Oo, Kanlaon. Nanalo ako. At balak ko sanang ibahagi sa'yo ang lahat ng yon. Pero, mas pinili mo ang babaeng iyan at ang planong sirain ako, sabi ni Lua habang binubuksan ang pinto. Magpakasaya kayo sa inyong bagong buhay. Isang buhay na puno ng utang, kasinungalingan, at isang batang lalaki sa mundong wala na kayong maibibigay. Lumingon si Lua kay Banyuhay. Tara na, Ban. Wala na tayong gagawin dito. Habang naglalakad palabas si Lua, narinig niya ang sigawan sa loob ng bahay. Si Kanlaon ay nagsimulang sisihin si Sigani at si Sigani naman ay nagsisigaw dahil sa kawalan ng pera. Ang palasyong akala ni Kanlaon ay kanyang mapoprotektahan ay naging isang kulungan ng puot. Hindi na ako lilingon pa. Iyan ang tanging pangakong binitawan ni Luwalhati sa kanyang sarili habang isinasara ang pinto ng sasakyan ni Banyuhay. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog ang kambal na sina Sinag at Biyaya. Tila walang malay sa malaking pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay. Sa harap, tahimik na nakaupo si Naigin. Hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanilang pinakaimportanteng gamit. Sigurado ka bang ayaw mo talagang kumuha ng kahit anong gamit doon, Dua? Tanong ni Banyuhay habang pinalalayo ang sasakyan sa gate ng Lupang Ginto. Ang mga gamit doon ay binili gamit ang pawis at luha ko sa loob ng 10 taon. Sagot ni Lua. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bintana. Pero bawat hibla ng mga kortinang iyon at bawat kanto ng mga mesa ay amoy kataksilan na ngayon. Ayaw kong magdala ng anumang bahagi ng impyernong iyon sa bagong buhay namin. Sa loob ng bahay na kanilang iniwan, narinig pa ni Lua ang sigaw ni Kanlaon, isang sigaw ng galit, ng pagkalito, at ng unti-unting pagtanggap na ang babaeng inakala niyang kontrolado niya ay tuluyan ng nakawala. Ngunit hindi lang iyon ang iniwan ni Lua. Iniwan niya rin ang isang bombang legal na nakatakdang sumabog sa loob ng ilang oras. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakaganda at modernong gusali sa gitna ng sentro ng negosyo, ang Vegan Agos Residences. Ito ay isang ultra-luxury condominium kung saan ang seguridad ay mas mahigpit pa kaysa sa bangko. Dito na kayo titira, sabi ni Banyuhay habang iniabot ang isang gold keycard kay Lua. Nakapangalan ito sa isang trust fund para sa mga bata. Kahit si Kanlaon, hindi malalaman na narito kayo. Ang bawat sulok nito ay may 24/7 security. Pagpasok nila sa penthouse, napasinghap si Naijin. Ang buong dingding ay gawa sa salamin na nagpapakita ng nakakasilaw na ilaw ng buong lungsod. Napakalawak ng sala, modernong-moderno ang kusina, at ang bawat silid ay tila para sa isang royalty. Ma'am Lua, para po tayong nasa langit. Bulong ni Naigin habang inilalapag ang kanyang bag. Ngumiti si Lua, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Hindi pa tayo pwedeng magpahinga, Naigin. Ang langit na ito ay kailangan nating protektahan. Matapos maiayos ang mga bata sa kanilang bagong silid, pumasok si Lua sa kanyang home office. Inilabas niya ang kanyang laptop at ang mga folder na lihim niyang kinopya mula sa computer ni Kanlaon noong mga nakaraang buwan. Noong mga panahong akala ni Kanlaon ay abala siya sa pagluluto, ang totoo ay nag-i-install siya ng keylogger sa laptop nito. Sa tulong ng mga financial analyst na kinuha ni Banyuhay, nagsimulang pagdugtong-dugtungin ni Lua ang mga piraso ng katotohanan. Hindi lang pala simpleng pangangaliwa ang kasalanan ni Kanlaon. Tingnan mo ito, Ban, tawag ni Lua kay Banyuhay.
na pumasok sa silid dala ang 2 tasa ng kape. May mga ghost employees si Kanlaon sa Marindo Enterprises. Ang mga sahod na dapat ay para sa mga manggagawa ay napupunta sa isang offshore account sa pangalan ni Sigani Vibal. Lumapit si Banyuhay at sinuri ang screen. Hindi lang yon, Lua. Tingnan mo ang mga invoice na ito. Double billing. Dinadaya niya ang gobyerno sa buwis sa loob ng 5 taon. Tax evasion sa pinakamataas na antas. Kapag nakarating ito sa BIR at NBI, hindi lang multa ang kakaharapin niya. Diretso siya sa kulungan. Naramdaman ni Lua ang isang kakaibang lamig sa kanyang sistema. Alam niyang masama ang asawa niya, pero hindi niya akalain na ganito ito kadumi. Ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay ginamit nito para suportahan ang marangyang buhay ni Sigani at ang sariling mga bisyo. Ang pinakamasakit, Ban, sabi ni Lua, ang boses niya ay nanginginig sa matinding puot. Kinuha niya ang pera mula sa trust fund ni Nasinag at biyaya na iniwan ng lolo nila. Nilimas niya ang education fund ng sarili niyang mga anak para lang ipangsugal at ipangregalo sa babaeng yon. Hinawakan ni Banyuhay ang balikat ni Lua. Ngayon, alam mo na kung bakit kailangan nating itong gawin. Hindi ito paghihiganti lang, Lua. Ito ay pagkuha ng hustisya para sa mga bata. Tumango si Lua. Inayos niya ang kanyang upo at mabilis na tinipa ang keyboard. Isang pinal na email ang kanyang inihanda. Isang anonymous tip na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng tax evasion, money laundering at graft. Isang click na lang at magsisimula na ang pagbagsak ng imperyo ni Kanlaon. Gawin mo na, Lua! Bulong ni Banyuhay. Pinindot ni Lua ang send. Samantala, sa opisina ng Marindo Enterprises, 11:00 na ng gabi, pero naroon pa rin si Kanlaon. Ang buong paligid niya ay tila nagugunaw. Ang mesa niya ay puno ng mga baso ng alak at mga sigarilyo. Sa kanyang tabi, si Sigani ay walang tigil sa pag-iyak habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Lao, bakit hindi pa rin gumagana ang card ko? Tanong ni Sigani. Sabi mo ayos na ang lahat. Paano tayo makakaalis ng bansa kung pati ang personal accounts ko ay hindi ko ma-access? Tumahimik ka, Sigani. Hindi mo ba nakikitang nag-iisip ako? Sigaw ni Kanlaon. Ang Lualhati Investment Group na yon. Sinisira nila ako. Kailangan kong mahanap si Lua. Siya lang ang makakapag-cancel ng demand letter na ito. Paanong gagawin ni Lua iyon? Winalangbisan niya ang lahat, Lao. Pinagmukha kanyang tanga. Akmang sasampalin ni Kanlaon si Sigani nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang head of finance, namumutla at tila nakakita ng multo. Sir Kanlaon, Sir, may masamang balita. Nauutal na sabi ng lalaki. Ano na naman? Sabihin mo na. Ang bank accounts ng kumpanya, sir. Pati ang mga joint accounts niyo ni Ma'am Sigani. Naka-freeze na po lahat. Nanigas si Kanlaon. Anong frozen? Bakit? Tumawag po ang bangko. Mayroong freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council. May mga irregularidad daw na natuklasan sa ating mga transactions. At hindi lang iyon, sir. Ang NBI. Papunta na sila rito? Nabitawan ni Kanlaon ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang tunog ng kanyang sariling buhay na nawawasak. Napatingin siya sa bintana, sa kadiliman ng gabi, at doon niya napagtanto ang isang bagay. Ang lihim na akala niya ay baon na sa lupa, ay hindi lang basta sumabog. Ito ay naging isang tsunami na lalamon sa kanya ng buo. At ang tanging taong makakapagligtas sa kanya, ang babaeng palaging nandoon para sa kanya, ay ang siya ring taong nagmamanipula ng bawat alon mula sa anino. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, marami na akong nakitang pagbabago. Nakakita na ako ng mga kumpanyang bumagsak at muling bumangon, at mga taong mula sa wala ay naging makapangyarihan. Pero wala pang nakapagbigay sa akin ng ganoong klaseng mangha, gaya ng babaeng kasama ko ngayon
sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko si luwalhati. Nakasuot siya ng isang pasadyang red silk gown na tila dumadaloy sa kanyang katawan gaya ng lava, mainit, mapanganib, at hindi mapipigilan. Ang kanyang buhok ay maayos na pagkakastyle at ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay kumikinang. Pero mas nakakasilaw ang determinasyon sa kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng takot. Wala na ang bakas ng asawang biktima. Handa ka na ba, Lua? Tanong ko habang humihinto ang sasakyan sa tapat ng engrandeng lobby ng Grand Vegan Hotel. Ito ang gabi ng Annual Business Excellence Gala. Ang lahat ng malalaking pangalan sa Veganagos ay narito. At higit sa lahat, narito si Canlaon Marindu, desperadong naghahanap ng sino mang investor na maglalakas loob na sagipin ng kanyang lumulubog na kumpanya matapos i-freeze ng AMLC ang kanyang mga account. Higit pa sa handaban, sagot niya. Ang boses niya ay kalmado. May himig ng isang musikang puno ng kapangyarihan. Gusto kong makita niya kung anong kinuha niya sa akin at kung ano ang hinding-hindi na niya muling makukuha. Lumabas ako ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente. Isang kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi lang siya basta kliyente sa akin. Siya ay isang obra maestra ng katatagan. Pagpasok namin sa ballroom, tila huminto ang mundo. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin. O mas tamang sabihin, sa kanya. Sino siya? Siya ba ang bagong partner ni Agusan? Napakaganda niya. Parang isang reyna. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ko ang pakay namin. Si Canlaon ay nakatayo malapit sa buffet table. Mukhang haggard at pawisan kahit na malakas ang aircon. Kasama niya si Sighani, na pilit na nagtatago ng kanyang pamumutla sa likod ng makapal na make-up. Nang magtama ang paningin namin ni Canlaon, nakita ko ang unti-unting paglaki ng kanyang mga mata. Ang baso ng champagne na hawak niya ay muntik ng malaglag. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa kanila. Bawat hakbang ni Lua ay may kasamang autoridad. Magandang gabi, G. Marindu. Bati ko ng may mapanguyam na ngiti. Mukhang hindi maganda ang takbo ng negosyo mo, ah. Balita ko, kailangan mo ng tulong? Hindi ako pinansin ni Canlaon. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako kay Lua. Leluwalhati? Ikaw ba talaga yan? Isang pilit na tawa ang lumabas sa bibig ni Sighani, bagamat halata ang kanyang pangangatog. Lelua, anong klaseng costume yan? Saan mo ninakaw ang mga alahas na yan? At bakit? Bakit ka nakadikit sa kaaway ni Lao? Tumingin si Lua kay Sighani, mula ulo hanggang paa, na parang tinitingnan ng isang maruming basahan. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Canlaon. Hindi ito costume, Sighani. Ito ang anyo ng isang babaeng malaya na sa mga anino ninyo, sabi ni Lua. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa gitna ng maraming tao. At ikaw, Canlaon, huwag mong itanong kung paano ako narito. Itanong mo kung bakit hanggang ngayon nakakatayo ka pa rin sa harap ko matapos ang lahat ng ginawa mo. Lua, pag-usapan natin ito. Desperadong sabi ni Canlaon, akmang hahawak sa braso ni Lua pero mabilis ko siyang hinarang. Banyuhay, huwag kang makialam. Asawa ko siya. Ex-asawa, Canlaon. Pagtatama ko habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa braso niya. At sa gabing ito, siya ang kinatawan ng kumpanyang may hawak ng leeg mo. Huwag kang gagawa ng eksena kung ayaw mong kaladkarin ka ng security palabas. Napatingin ang mga tao sa paligid. Ang kahihiyan ni Canlaon ay naging pampublikong tontonin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang takot ng isang mandaragit na naging biktima. Lua, pakiusap. Bulong ni Canlaon, ang boses ay puno ng panginginig. Nawawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang bahay, kailangan ko ng pera. Kung meron kang naitagong pera, ibigay mo sa akin.
Para naman ito sa mga bata, di ba? Lumapit si Lua sa kanya hanggang sa maging ilang pulgada na lang ang distansya nila. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lua ay tila sumasakal kay Kanlaon. Para sa mga bata, ulit ni Lua ng may mapait na ngiti. Ginamit mo ang pangalan ni Sinag at Biyaya para pagnakawan sila, Kanlaon. At ngayon, may kapal ka pa ng mukha na gamitin sila para iligtas ang sarili mo. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera, luwalhati? Sigaw ni Kanlaon, hindi na napigilan ang kanyang galit at pagkalito. Saan? Imposibleng mayroon kang 500 milyon. Ninakaw mo ba yan sa akin? Tiningnan siya ni Lua ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpahayag ng kanyang ganap na tagumpay. Hindi ko kailangang magnakaw sa isang taong wala namang laman ng bulsa. Kanlaon, pabulong na sabi ni Lua. Sapat lang para marinig naming apat. Itatanong mo kung saan galing ang lahat ng ito? Simple lang. Huminto siya sandali. Nilalasap ang bawat segundo ng pagdurusa ni Kanlaon. Mula ito sa iyong ngungungu. Mula sa iyong katangahan. Dahil masyado mong ninaliit ang asawang inakala mong walang alam. Habang ang kapalaran ay matagal nang nakapanig sa akin. Cheers, Kanlaon. Enjoy your last night of freedom. Tumalikod kami ni Lua at naglakad palayo. Iniwan si Kanlaon na nakatayo roon. Mukhang baliw sa gitna ng karamihan. Naramdaman ko ang muling pagkapit ni Lua sa braso ko. Medyo nanginginig siya, pero alam kong hindi iyon takot. Iyon ay ang adrenaline ng isang reynang nakamit ang kanyang trono. Salamat, Ban. Bulong niya. Wala iyon, Lua. Karapatan mong makita siyang ganyan. Sagot ko, habang iginigiya siya patungo sa gitna ng ballroom para sa isang sayaw. Ngunit habang nagsasayaw kami sa ilalim ng mga ilaw, nakita ko mula sa gilid ng aking mata ang isang figura na mabilis na lumabas ng ballroom. Si Sigani. Hawak niya ang kanyang tiyan at tila may kausap sa telepono. Ang muka ay puno ng lason at paghihiganti. Ang loob ng courtroom ay kasing lamig ng semento, ngunit ang tensyon sa pagitan ng mga taong naroon ay sapat na para magliyab ang paligid. Nakaupo ako sa tabi ng aking abogado, si Attorney Malaya, habang sa kabilang panig ay nakaupo si Kanlaon at ang kanyang kampo. Sa likuran niya, naroon si Sigani, pilit na nag-aayos ng kanyang suot, bagamat bakas sa kanyang mukha ang panginginig. Ito na ang araw na itinakda para sa paghahati ng ari-arian at ang pinal na desisyon para sa custody ni Sinag at Biyaya. Matapos ang nakakayang eksena sa gala, kung saan sinubukan akong ipahuli ni Kanlaon sa maling paratang ng kidnapping, mabilis kaming nakapagpiyansa at nakapagsumite ng ebidensya na ang mga bata ay ligtas at nasa ilalim ng tamang pangangalaga. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Tumayo ang lahat. Sigaw ng court officer nang pumasok si Judge Dakila. Pagkaupo ng lahat, agad na tumayo ang abogado ni Kanlaon, isang lalaking kilala sa pagiging madumi sa mga kaso. Your Honor, narito kami upang patunayan na ang aking kliyente, si G. Kanlaon Marindu, ay biktima ng isang sistematikong pagnanakaw at panloloko ng kanyang asawa. Ipinipresenta namin ang mga dokumentong ito, mga investment agreements na pinirmahan ni Gingan Luwalhati Marikit. Inilapit ng sheriff ang mga folders sa mesa ng hukom. Tumingin sa akin si Kanlaon, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala niya ay ito na ang sandaling babagsak ako. Ayon sa mga dokumentong ito, pagpapatuloy ng abogado ni Kanlaon, si Gieng Marikit ay kumuha ng mga personal na loan na nagkakahalaga ng 75 milyong piso gamit ang pangalan ng kumpanya ng aking kliyente. Dahil sa mga utang na ito, nalugi ang Marindu Enterprises. Hindi lamang siya isang taksil na asawa, siya rin ay isang kriminal na nagnakaw ng kinabukasan ng kanyang sariling pamilya. Humihiling kami na lahat ng assets na hawak niya ngayon, kasama ang kanyang lotto winnings kuno,
ay ibigay sa aking kliyente bilang danyos. Narinig ko ang mahinang bulungan sa gallery. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa mesa. Kalmado ako. Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Attorney Malaya, ang inyong panig. Utos ng hukom. Tumayo si Attorney Malaya. Bitbit ang isang manipis na folder. Your Honor, hindi namin itinatanggi na may mga dokumentong pinirmahan ang aking kliyente sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit nais naming ipakita ang dalawang mahahalagang katotohanan na sadyang itinago ng kabilang panig. Naglakad ang aking abogado patungo sa gitna ng silid. Una, narito ang isang handwriting expert report. Mapapansin ninyo na ang mga pirma sa investment agreements ay may sadyang pagkakaiba sa legal na pirma ni Giganganov Marikit sa kanyang mga valid IDs at bank records. Ang mga dokumentong ipinipresenta ni Gia Marindu ay depektibo at walang bisa sa ilalim ng batas dahil ang pirma ay hindi tugma sa intensyon ng nakapirma. Nakita kong nawala ang nangiti ni Kanlaon. Napalingon siya kay Sighani na biglang napakagat sa kanyang kuko. Pangalawa, Your Honor, dagdag ni Atty. Malaya, kung ipagpipilitan ni Gia Marindu na ang mga utang na ito ay totoo, nais naming ipakita ang mga official receipts at release of mortgage mula sa 3 malalaking bangko. Ang lahat ng utang na ito, ang bawat sentimo ng 75 milyong piso, ay binayaran na ni Jingyo. Lualhati Marikit gamit ang kanyang sariling pondo bago pa man ihain ang divorce. Nagkagulo ang panig ni Kanlaon. Anong sinasabi mo? Paanong binayaran? Sigaw ni Kanlaon, hindi na napigilan ng kanyang sarili. Tahimik. Saway ng hukom. Ipinagpatuloy ni Attorney Malaya ang kanyang pahayag. Binayaran ni Gangenda Marikit ang mga utang na ito upang protektahan ang mga ari-ari ang dapat ay para sa kanyang mga anak na sadyang isinugal ng kanyang asawa. At dahil binayaran niya ang mga utang na hindi naman sa kanya at gamit ang mga dokumentong napatunayang may irregularidad sa pirma, narito ang aming counterclaim. Tumitig ako ng diretso kay Kanlaon. Ang takot sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawing nakita ko sa buong buhay ko. Your Honor, hinihiling namin na si G. Kanlaon Marindu ay magbayad ng bultong halaga para sa moral and exemplary damages dahil sa tangkang panloloko, sa korte, at sa panggigipit sa kanyang asawa. At dahil napatunayan na rin namin sa pamamagitan ng mga video at financial records ang kanyang pakikipagrelasyon sa ibang babae at ang paglustay sa trust fund ng mga bata, hinihiling namin ang sole custody para kay Gengan Marikit at ang pagban kay G. Marindu sa anumang pag-aari na binayaran ng aking kliyente. Kinuha ni Judge Dakila ang mga dokumento at matagal na sinuri ang mga ito. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila 1 taon para kay Kanlaon. Nakita ko ang pawis na gumugulong sa kanyang sentido. Si Sighani naman ay dahan-dahang tumayo, tila balak ng tumakas bago pa man matapos ang pagdinig. Huwag kang aalis, Gang Vibal, malamig na sabi ng hukom nang hindi tumitingin. Mayroon din kaming mga katanungan para sa inyo tungkol sa mga offshore accounts na nakapangalan sa inyo. Napasigaw si Sighani sa takot at muling napaupo. Matapos ang ilang minuto, ibinaba ng hukom ang kanyang salamin. Batay sa mga ebidensyang iniharap, nakikita ng korteng ito ang malinaw na pattern ng panloloko at pang-aabuso sa panig ni G. Marindu. Ang mga dokumentong kanyang ipinipresinta ay dinedeklara nating void ab initio. Ang lahat ng utang na binayaran ni Gengan Marikit ay itinuturing na pautang niya sa kumpanya na ngayon ay nasa ilalim na ng foreclosure. Wala ring basehan ang paratang ng kidnapping dahil ang mga bata ay nasa pangangalaga ng kanilang ina. Ipinagkakaloob ng korteng ito ang temporary sole custody ni Sinag at biyaya kay Lualhati Marikit. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ko. Naramdaman ko ang kamay ni Attorney Malaya sa aking balikat. Nanalo ako. Tumayo ako
at humarap kay Kanlaon. Wala na ang mapang-aping lalaking nakilala ko. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaking wala ng kahit ano. Isang lalaking siningil ng tadhana sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sabi ko sa iyo, Kanlaon, pabulong kong sabi habang nilalagpasan ko siya. Ang patibong na inihanda mo para sa akin, ikaw pala ang mahuhulog. Ang bawat hakbang ko sa hallway ng korte ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ingay ng mga kamera, ang walang tigil na pag-flash ng mga ilaw, at ang mga tanong ng mga reporter na tila mga pana na tumatama sa aking dibdib. Lahat ng ito ay unti-unting pumapatay sa akin. Ngunit wala nang mas masakit pa sa mga salitang iniwan ni Sigani bago siya kinaladkad ng mga pulis. Hindi mo anak ito. Ginamit ko lang yon para makuha ang pera mo. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Mas malakas pa sa tibok ng sarili kong puso. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Ang anak na akala ko ay magiging tagapagmana ko. Ang tanging dahilan kung bakit tiniis ko ang lahat ng ingay ni Sigani ay isang kasinungalingan, isang malaking biro. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Wala na ang kumpanya, wala na ang bahay, at ngayon, wala na rin ang anak na inakala kong sakin. Sir Kanlaon, kailangan niyo na pong lumabas. Bawal po ang manatili rito, sabi ng isang security guard. Ang boses ay wala ng bakas ng respeto. Dati, tuwing makikita ako ng mga taong ito, yumuyuko sila. Ngayon, tinitingnan na lang nila ako na parang isang basurang nakaharang sa daan. Lumabas ako ng gusali, sinalubong ng mainit na hangin ng Bigan Agos. Wala ang aking driver, wala ang aking luxury car. Ang lahat ng iyon ay kinuha na ng bangko bilang bahagi ng foreclosure. Napilitan akong sumakay ng pampublikong sasakyan. Isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng mahabang panahon. Ang amoy ng usok at ang siksikan ng mga tao ay tila lalong nagpatingkad sa aking pagbagsak. Nagpunta ako sa opisina ng Marindu Enterprises, umaasang may mairerebelde pa ako. Ngunit pagdating ko roon, sinalubong ako ng isang malaking dilaw na tape. Sealed. Ang mga empleyado ko ay nasa labas, nag-aabang ng kanilang mga huling sahod. At nang makita nila ako, ang kanilang mga mata ay puno ng puot. Nasaan ang sahod namin, sir? Magnanakaw ka. Sigaw ng isa. Inubos mo ang pera namin para sa kabit mo. Dagdag ng isa pa. Tumakbo ako palayo. Takot. Hiyang-hiya. Nagtago ako sa isang maliit na eskinita hanggang sa dumilim. Doon, sa gitna ng dumi at dilim, naiyak ako. Naalala ko si Luwalhati. Naalala ko ang mga panahong uuwi ako sa bahay at may nakahandang mainit na pagkain. Naalala ko ang katahimikang ibinibigay niya sa akin na hindi ko pinahalagahan dahil mas gusto ko ang ingay ng kapangyarihan at ang tamis ng panloloko. Luwa. Bulong ko sa dilim. May isang huling baraha pa ako. Ang aking pamilya. Kahit anong mangyari, asawa ko pa rin si Luwa sa mata ng Diyos. Hindi niya ako matitiis. Alam kong malambot ang puso niya. Pumunta ako sa lupang ginto, sa dati naming bahay. Ngunit pagdating ko roon, iba na ang gwardya. Hindi ako pinapasok. Sir, hindi na po kayo pwedeng pumasok dito. Ang bagong may-ari po ay ayaw kayong makita. Sabi ng gwardya. Anong bagong may-ari? Asawa ko ang nakatira rito. Sigaw ko. Pilit na nagugumiyak sa gate. Eksaktong bumukas ang gate at lumabas ang isang itim na SUV. Huminto ito sa harap ko. Bumaba ang bintana at doon ko nakita si Luwalhati. Kasama niya si Banyuhay Agusan sa harap. At sa likod ay ang mga anak kong sina Sinag at Biyaya. Napakaganda ni Luwa. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Wala na ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Luwa, Luwa, pakiusap. Sigaw ko habang kumakapit sa bintana ng sasakyan. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko lang ako ni Sigani, Luwa.
Ikaw lang ang mahal ko. Pakiusap, huwag mo akong iwan ng ganito. Wala na akong matuluyan. Wala na akong makain. Hindi sumagot si Lua. Tinitigan niya lang ako ng may halong awa at pandidiri. Walang galit sa kanyang mga mata at iyon ang mas masakit dahil ang ibig sabihin ninyon, wala na siyang nararamdaman para sa akin. Kahit katiting na emosyon, wala na. Lua, isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang pamilya natin. Desperado kong hiling habang lumuluhod ako sa semento sa harap ng maraming tao na nagsisimulang mag-usisa. Kailangan ako ni Sinag at Biyaya. Ako ang tatay nila. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod. Inasahan kong tatakbo ang mga anak ko sa akin. Inasahan kong yayakapin nila ako at sasabihing, Papa, uwi na tayo. Ngunit nanatili silang nakaupo sa loob. Tumingin si Sinag sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagkilala. Pagkatapos, tumingin siya kay Lua. Mama, sino po siya? Tanong ni Sinag sa isang inosenteng boses na tila sumaksak sa puso ko ng paulit-ulit. Bakit po siya umiiyak sa harap ng sasakyan natin? Mama, natatakot po ako sa kanya. Paalisin na po natin siya. Dagdag ni Biyaya habang kumakapit sa braso ng kanyang kapatid. Napako ako sa aking kinatatayuan, ang aking sariling mga anak. Hindi na ako kilala. O baka naman, sadyang kinalimutan na nila ang isang amang, kinalimutan din sila noong abala pa ito sa kanyang mga bisyo. Sinag, Biyaya, ako ito, si Papa, nauutal kong sabi habang inaabot ang kamay ko sa kanila. Mabilis na isinara ni Banyuhay ang pinto bago ko pa sila mahawakan. Umalis ka na, Kanlaon. Huwag mo nang takutin ang mga bata. Binigyan ka na ni Lua ng pagkakataong magbago noon, pero mas pinili mong wasakin siya. Ngayon, wala ka ng puwang sa buhay nila. Tumingin muli si Lua sa akin bago itaas ang bintana. Ang pamilyang sinasabi mo, Kanlaon, ay pinatay mo na noong gabing dinala mo si Sigani sa loob ng bahay na ito. Magpasalamat ka at hindi kita ipinakulong ng mas matagal. Ngunit mula sa araw na ito, ituturing ka naming isang estranghero, isang anino ng nakaraang hindi na namin babalikan. Umarangkada ang sasakyan, iniwan akong nakaluhod sa gitna ng kalsada, nababalot ng alikabok at kahihiyan. Pinanood ko ang paglayo ng kanilang mga ilaw hanggang sa maging maliliit na tuldok na lang ito sa dilim. Naiwan akong mag-isa. Walang pera, walang dangal, at higit sa lahat, walang pamilya. Ang imperyong binuo ko sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim ng mga guhong iyon, ako ay nabaon ng buhay. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Bigan Agos ay hindi na kasing pait ng dati. Habang nakatayo si Luwalhati sa harap ng maliit na bahay ng kanyang mga magulang, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang tunog ng mga alon ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga masasakit na alaala ng nakaraan. Lua anak, pumasok ka na. Nakahanda na ang tanghalian. Tawag ni Gunita, ang kanyang ina. Ang boses nito ay puno ng tamis. Isang himig na nagpapaalala kay Lua na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo, mayroon pa ring lugar na ligtas at tapat. Pumasok si Lua sa loob. Naroon ang kanyang amang si Dalisay, nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba habang kalaro ang kambal na sina Sinag at Biyaya. Ang simpleng kagalakan sa mukha ng kanyang ama habang pinapanood ang mga apo ay nagpatingkad sa realisasyon ni Lua. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa 500 milyong piso sa bangko, kundi sa kaligtasan at ngiti ng mga taong mahal niya. Salamat tatay, nanay, sa pagtanggap sa amin, bulong ni Lua habang humahalik sa kamay ng mga magulang. Anak, kahit anong mangyari, dito ang tahanan mo, sagot ni Dalisay. Ang pera ay parang agos ng tubig, dumarating at nauubos, pero ang dangal,
At ang pagmamahal ng pamilya, iyan ang hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Matapos ang tanghalian, lumabas si Lua sa beranda. Kinuha niya ang kanyang tablet at binasa ang huling ulat mula kay Attorney Malaya. Ngayong araw ang formal na pagbabasa ng sentensya kay Canlaon Marindu. Dahil sa dami ng ebidensyang iniharap, mula sa tax evasion, estafa hanggang sa pagnanakaw sa trust fund ng mga bata, hinatulan si Canlaon ng mahabang pagkabilanggo. Si Sigani naman ay kakaharapin din ang kanyang sariling mga kaso sa ibang sangay ng korte. Wala nang galit na naramdaman si Lua. Ang tanging naroon ay ang bigat ng panghihinayang para sa isang lalaking pinili ang kadiliman sa kabila ng liwanag na inialay sa kanya. Ngunit ang luhang pumatak sa pisngi ni Lua sa sandaling iyon ay hindi na luha ng sakit. Iyon ay luha ng pagpapalaya. Hustisya na ang nagtapos sa kabanata ni Canlaon sa kanyang buhay. Ma'am Lua, napaangat ang tingin ni Lua. Si Naijin ay nakatayo sa pinto. May dalang isang blueprint. Ito na po ang mga plano para sa sentro ng pag-asa ni Luwalhati. Kinuha ni Lua ang plano. Ito ang kanyang unang malaking proyekto gamit ang premyo sa loto. Isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kataksilan. Gusto niyang gamitin ang kanyang swerte para maging sandigan ng mga taong pakiramdam ay wala na silang pupuntahan. Gusto niyang ituro sa kanila na ang bawat sugat ay pwedeng maging peklat ng karangalan. Ituloy natin ito, Naigin. Gusto ko, sa susunod na buwan, makapagsimula na tayo sa konstruksyon. Determinadong sabi ni Lua. Nang magdapit hapon, naglakad si Lua mag-isa sa tabing dagat. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang sining ng kalikasan na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang araw at pag-asa para sa bukas. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Banyuhay Agusan. Nakasuot siya ng isang puting linen shirt na kayapak sa buhangin at may dalang-dalawang baso ng malamig na inumin. Ngumiti siya nang makita si Lua. Isang ngiting hindi kasing talim ng kanyang nangiti sa corporate boardroom. Ito ay isang nangiting totoo. Nabalitaan mo na ba? Tanong ni Banyuhay habang iniabot ang inumin kay Lua. Ang tungkol kay Canlaon? Oo, sagot ni Lua. Tapos na ang lahat, Ban. Wala na ang takot. Tumayo si Banyuhay sa tabi niya. Parehong nakatanaw sa malawak na karagatan. Alam mo, Lua, noong una kitang makilala sa cafe na yon, akala ko ay gagamitin mo lang ako para sa paghihiganti. Pero habang tumatagal, nakita ko ang isang babaeng higit pa sa kanyang galit. Nakita ko ang isang pusong handang magmahal muli, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Naramdaman ni Lua ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang presensya ni Banyuhay sa kanyang tabi ay naging isang pamilyar na kaisipan sa mga nagdaang linggo. Siya ang naging gabay niya, ang kanyang kakampi, at ang kanyang lakas sa gitna ng unos. Marami akong utang na loob sa iyo, Ban, sabi ni Lua. Kung hindi dahil sa iyo, baka nabaon na ako sa mga plano ni Canlaon. Huminto si Banyuhay at humarap kay Lua. Kinuha niya ang mga kamay ng babae, ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang kakaibang ginhawa. Hindi utang na loob ang gusto ko, Lua. Pabulong na sabi ni Banyuhay. Sa nakalipas na mga buwan, naging bahagi ka na ng bawat plano ko. At ngayon na malaya ka na, may gusto sana akong i-propose sa'yo. Hindi ito tungkol sa kumpanya, o sa mga utang o sa mga shell company. Tumingin si Lua sa kanyang mga mata. Naghihintay. Handa ka na ba para sa isang bagong investment, Lua? Nakangiting tanong ni Banyuhay. Isang investment kung saan ang puhunan ay hindi pera, kundi oras at pagtitiwala. Isang investment para sa ating dalawa at para sa kinabukasan ni Sinag at Biyaya. Walang kontrata, walang pirma. Pangako lang na hinding-hindi kita bibitawan sa gitna ng kahit anong agos. Nanatiling tahimik si Lua. Naramdaman niya ang malamig na tubig ng dagat na humahalik sa kanyang mga paa.
Ang sakit ng 10 taon ay hindi agad mawawala. Pero sa harap ni Banyuhay, naramdaman niya na handa na siyang sumugal muli. Hindi sa loto, kundi sa buhay. Ang investment na yan, sagot ni Lua, may kasamang malambing na tawa. Mukhang iyan ang pinakamahal na kailangang bayaran. Pero kung ikaw ang partner ko, sa tingin ko, handa na akong sumubok. Lumapit si Banyuhay at dahan-dahang niyakap si Lua. Sa ilalim ng naglalahong araw, ang dalawang kaluluwang pinatibay ng mga pagsubok ay natagpuan ng isa't isa. Ang hustisya ay nakamit na. At ngayon, ang pag-ibig naman ang nagsisimulang sumibol sa gitna ng mga luha ng kahapon. Nanginginig ang mga kamay ni Luwalhati habang binubuksan ang itim na folder na iniabot ng kinatawan mula sa Central Bank. Sa tabi niya, si Banyuhay ay nakamasid ng may seryosong mukha, handang umalalay sa anumang revelasyong lilitaw. Naroon din si Nanay Gin at ang kanyang mga magulang, tahimik na nag-aabang sa ilalim ng maliwanag na buwan sa Vigan Agos. Nang mabuksan ang huling pahina, napasinghap si Lua. Hindi ito tungkol sa nakaw na yaman ni Kanlaon. Ito ay isang trust fund na binuksan ng kanyang yumaong lolo bago pa man siya ikasal. Isang pamanang itinago ni Kanlaon sa kanya sa loob ng 10 taon. Natuklasan ni Kanlaon ang tungkol dito noong bago sila magpakasal at ginamit niya ang kanyang koneksyon para i-freeze ang account at tangkaing ilipat ito sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng pamimeke ng pirma ni Lua. Ito ang dahilan kung bakit desperado si Kanlaon na makuha ang pirma ni Lua sa mga peking investment papers noong una, hindi lang para sa mga utang, kundi para tuluyang ma-access ang pamanang ito na sa loob ng 10 taon ay hindi niya magalaw dahil sa higpit ng seguridad ng bangko. 10 taon. Bulong ni Lua. Ang mga luha ay muling pumatak, ngunit hindi dahil sa sakit. 10 taon niyang pinanood ang paghihirap natin, ang pagkagutom ni Nasinag at Biyaya. Habang alam niyang mayroon akong pamanang sapat para buhayin tayo ng marangya. Pinili niyang itago ito para lang kontrolin ako. Hinawakan ni Banyuhay ang kanyang kamay. Pero hindi siya nagtagumpay, Lua. Ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan. Ang pagkapanalo mo sa loto ay naging susi para mabuksan ang lahat ng pintong isinara niya sa'yo. Huminga ng malalim si Lua at tumingin sa dagat. Ang bawat sikreto ay wala na. Ang bawat kadena ay naputol na. Makalipas ang 6 na buwan, ang buong Vigan Agos ay nabalot ng kagalakan sa pagbubukas ng Sentro ng Pag-asa ni Luwalhati. Ito ay isang malawak na gusali na may mga silid para sa livelihood training, counseling, at isang pansamantalang tirahan para sa mga kababaihang naging biktima ng domestic abuse at panloloko. Nakasuot ng isang simpleng floral dress, si Lua ay naglalakad sa gitna ng mga bisita. Kasama niya ang mga magulang na sina Dalisay at Gunita, na ngayon ay wala nang inaalalang utang o problema. Ang mga anak niyang sina Sinag at Biyaya ay masayang nagtatakbuhan sa garden ng center. Malayo na ang takot sa kanilang mga mata. Ma'am Lua, may bisita po kayo, sabi ni Naijin, na ngayon ay tumatayong administrator ng center. Lumingon si Lua at nakita si Banyuhay, bit-bit ang isang malaking bundle ng mga bulaklak. Hindi na sila basta partners sa negosyo. Sa nakalipas na mga buwan, napatunayan ni Banyuhay na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Pero ito ay laging tapat para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, sabi ni Banyuhay habang iniabot ang mga bulaklak. Salamat, Ban. Hindi lang para sa center na ito, kundi sa pagtitiwala sa akin nung ako mismo ay hindi makatiwala sa sarili ko, sagot ni Lua. Naglakad silang dalawa patungo sa isang sulok kung saan nakatanaw sila sa abalang kalsada. Doon, naitanong ni Lua ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa kanya? Tumango si Banyuhay. Hinatulan na siya ng korte, Lua. Walang piyansa para sa mga kaso niya. Si Sigani naman
ay kailangang ibalik ang lahat ng perang ninakaw niya bago siya payagang makalabas sa ilalim ng probation. Sisingilin sila ng bawat sentimong kinuha nila sa inyo. Napangiti ng bahagya si Lua. Hindi dahil sa kagalakan sa paghihirap ng iba, kundi dahil sa kapanatagan na ang batas ay gumagana para sa mga api. Alam mo ba, noong nanalo ako sa loto, akala ko ay iyon na ang pinakamalaking swerte ko. Sabi ni Lua habang nakatingin sa kanyang mga anak. Pero mali ako. Ang tunay na swerte ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo muli. Ang pagkakaroon ng pamilyang hindi bumitaw. At ang pagkakataong makilala ang isang taong gaya mo. Inakbayan ni Banyuay si Lua. At ang simula pa lang ito ng ating kwento, Lua. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong tutulungan. Tumingala si Lua sa asul na langit. Wala na ang anino ng kataksilan. Wala na ang bigat ng nakaraan. Si Luwalhati Marikit ay hindi na lamang isang pangalang nangangahulugang Vin Huang Tantan, siya na mismo ang sagisag ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Dito, sa harap ng kanyang binuong pangarap, nahanap ni Lua ang kanyang tunay na jackpot, ang kanyang sarili, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang bagong pag-asa. Ang kwento ni Luwalhati ay nagtuturo sa atin na ang tunay na hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa ating desisyon na huwag hayaang sirain ng ibang tao ang ating pagkatao. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging marahas. Minsan, ang pinakamatinding ganti ay ang pagpapakita na kaya nating mamuhay ng masaya, matagumpay, at puno ng pag-ibig sa kabila ng lahat ng pananakit na ginawa sa atin. Huwag nating naliitin ang ating sarili dahil sa loob ng bawat isa sa atin ay may isang luwalhati na handang magningning sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Luwalhati mula simula hanggang wakas. Sana ay nagustuhan ninyo ang bawat twist at ang tagumpay na nakamit ng ating bida. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi? Ano pa pong mga tema ang gusto ninyong mapakinggan sa ating susunod na kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.